Ang kapatid ni X ay sa wakas dumating na sa One Piece 134. Ang pamagat ay All Library. Sa simula, taos-pusong nagpasalamat si Luffy kay Sol dahil sa pagprotekta kay Robin. Dumating din sina Lilith sakay ng fog ship, ipinakilala niya ang sarili bilang Vegapunk at nagdala ng isang mekanikal na kahon mula sa Egghead Island na may label na Yiv. Ipinaliwanag niya na ang laman nito ay siya mismo. Nagulat ang lahat, tinanong ni Luffy kung ito ba ay clone ni Vegapunk. Sumagot si Lilith na oo, ito ay ganap na kopya ng orihinal. Naalala niyo ba ang pagbisita ni Vegapunk sa Elbaf? Nawala siya sa research lab ng ilang buwan kaya't nagduda ang gobyerno, kaya't inilagay namin siya sa nutrient solution at matagumpay na nailabas. Ang kulang na teknolohiya ay ang ganap na pagkuha sa kanya. Sinabi ni Lilith na mananatili siya sa Elbaf at magtatayo ng bagong research lab para buhayin si Vegapunk gamit ang clone. Tutulungan din niya si Daikichi, dinala ng mga higanti ang Straw Hat Crew sa paaralan, ngunit sina Robin at Lilith ay pumunta sa Owl Library. Bago mag-tour, nakatagpo sila ng mga batang higanti na naglalaro malapit sa Warrior Spring. Tinanong ni Usopp kung gusto rin nilang mag-adventure sa dagat, ngunit sinabi ng batang higanti na mas mabuting umalis sila kundi ay mapapagalitan sila dahil nakatayo sila sa katawan ni Guro Lipli. Napagtanto nila na nasa dibdib sila ng guro. Si Lipli ay isang magandang babaeng higanti na may tattoo sa mukha at guro ng biology sa Walrus Academy. Humingi ng paumanhin si Usopp sa hindi magalang na pagkilos, ngunit sinabi ni Lipli na ayos lang at tinanong kung nagulat sila sa tanawin. 100 taon na ang nakalipas mula nang maghasik ng lagim ang mga mandirigma ng Elbaf sa buong mundo. Ngayon, hindi na ito panahon ng pandarambong. At digmaan dahil nais ni Haring Herald ng Elbaf na maging isang mapayapang bansa ng kalakalan at negosasyon ang buong kaharian. Dahil sa kanyang desisyon, nagkaroon ng alitan sa mga matatanda ng tribo, mula nang patayin siya ng kanyang anak, wala nang hari ang Elbaf. Sinabi ni Lipli na siya ang huling henerasyon ng mga mandirig. Gustong-gusto kong makita ang anyo ni Luffy sa wudang dahil ayon sa alamat ng kaharian, may isang mandirigma na ganoon ang itsura. Samantala, sina Robin at iba pa ay nakarating na sa Owl Library. Bago pumasok, ikinwento ni Sol kung paano niya dinala ang mga libro pabalik matapos ang insidente sa Ohara. Pumunta siya sa Elbaf dahil hindi niya makalimutan ang mga iskolar na nag-alay ng buhay para protektahan ang mga teksto. Pero dahil mag-isa lang siya, humingi siya ng tulong kay Heldang para bumalik sa Ohara. Nang makarating sila at makita ang mga librong buo pa, hindi niya napigil ang umiyak. Tara, pumasok na tayo, pero kakaiba, pagkapasok pa lang, biglang lumaki ang librong hawak ni Robin. Sa gitna ng pahina, lumitaw ang tanawin ng Owl Library. Isang mahiwagang aklatan na puno ng maraming libro, napapalibutan ng mga sanga. Sa isang sanga, may natutulog na higanteng kwago. Sinabi ni Sol na ito ang mahiwagang Owl Library, lahat ng librong pumapasok dito ay agad lumalaki. Ang mga ito ay mga librong nailigtas mula sa Ohara 22 taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, naalala ni Robin ang kanyang 2 taong gulang na sarili. Noon, sinabi ni Dr. Clover sa kanya sa Tree of Knowledge, ito ba ang pinakamagandang aklatan sa buong mundo? Mahilig ka ba sa libro? Samantala, sa kabilang dako, si Loki ay nakikipag-usap sa isang taong nagngangalang Mosa. Sa kanilang pag-uusap, napakagalang ng tono ni Mosa, mukhang medyo nahihiya. Hindi pa matukoy ang kanyang ugali dahil hindi pa nagkikita sina Loki at Mosa. Dahil nakakulong si Loki dito at nababagot, matagal na niyang nakilala si Mosa sa pamamagitan ng Denden Mushi. Sa kabila ng oras, patuloy pa rin si Loki sa pagbibigay galang kay Mosa. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Loki, natatakot ka pa rin ba? Sa nakakatakot na karanasan na ikinwento mo sa akin dati, oo, natatakot pa rin ako, sagot ni Mosa. Sagot ni Loki na may tapang, kung nandoon ako, siguradong papatayin ko silang lahat para sa'yo. Pero hindi nagustuhan ni Mosa ang mga nakakatakot na salita ni Loki dahil siya ay isang mabait na tao. Dahil dito, nagalit si Loki. Sa huli, dumating sila sa kanlurang nayon ng Elbaf, sa silangan. Habang umiinom si Loki, hinihintay niya ang pagbabalik ng grupo ng Straw Hat para magdiwang. Biglang may itim na kidlat na tumama sa kastilyo ng nayon. Kasunod nito, lumitaw ang isang magic circle sa loob ng silid ng trono. 2 tao na nakasuot ng itim na balabal ang lumitaw. Isa sa kanila ay si Shanks na may hood, na nakipag-usap sa Gorosei sa chapter 907 ng World Meeting. Ang pangalawa ay mukhang isang babae. Ayan, iyan ang buong nilalaman ng chapter 134.